Hi learner! So dito po tayo ngayon sa Quezon. And eto, nasa dagat po tayo. Nagre-relax. Gustong makakita ng dagat. Wow! Pero hindi pa rin natin kakaligtaan na mag-share ng knowledge sa mga viewers natin, sa mga learners na gustong matuto. So ang pag-uusapan po natin today ay ang sinulat ni Geoffrey Chaucer ng pamagat ay The Shipman's Tale. Dahil nga meron ako nakitang ship dito, so yun ang pag-uusapan natin today. Itong kwento na to ay tinatawag din siyang fabliau kasi nakakatawa siya, tapos may bastos na pinag-uusapan, pero marami kang matututunang lesson. Ang bida natin dito ay si Sir Dennis na isang merchant at si John na isang monghe. Si Sir Dennis ay may asawa na napakaganda. Ngunit ang problema dito ay mahilig siya sa magagarbong mga damit, mga mamahaling damit. Nagkautang itong magandang asawa ni Sir Dennis ng 1,000 francs. So kailangan niya ng pera. Hindi naman siya makahingi sa kanyang asawa kasi naiya siya dahil ang dami na niyang expenses, and then hihingi pa siya ng 1,000 francs. So nanghihingi siya sa monghe na si Sir John. Sabi niya, pautahin mo naman ako ng 1,000 francs. Sabi nito, oh sige, papautahin kita ng 1,000 francs sa isang kondisyon. Kailangan ibigay mo yung sarili mo sa akin ng isang gabi. Pumayag agad-agad itong magandang babae. Sige, sige. Ngayon, nagpaalam itong si Sir Dennis sa kanyang matalik na kaibigan na si John. Sabi niya, alis ako, 3 araw akong mawawala dito, ikaw nang bahala sa aking asawa. Sabi niya, ay bago ka umalis, pautangin mo naman ako ng 1,000 francs, gagamitin ko sa pagpapatayo ng business at bibili ako ng mga baka para sa monasteryo. Pinautang siya agad-agad ng kanyang matalik na kaibigan ng 1,000 francs. At pagkaalis nga ni Sir Dennis ay ipinagkaloob ni John yung 1,000 francs na hiniram niya kay Dennis at ibinigay nito doon sa magandang babae na asawa naman ni Sir Dennis. Gulo, no? Nung pagkakaloob niya ng 1,000 francs ay ipinagkaloob din ng babae yung hinihingi ni John na magniig sila ng isang gabi. So after 3 days, dumating na yung asawa niya. Excited yung merchant na si Sir Dennis na makita ang kanyang asawa. Oh, I miss you, I love you, mga ganon. So nagkita ang dalawang magkaibigan, si Sir John at saka si Sir Dennis. Sabi ni Sir Dennis kay Sir John, oh, kumusta? Pare, okay naman. Ay, yung palang inutang ko sa'yo 1,000 francs, ibinigay ko na sa asawa mo. Sabi niya ganyan. Sinabi niya ba sa'yo? Hindi eh. So, pinuntahan niya ang kanyang asawa. Ibinigay na pala ni John yung 1,000 francs sa'yo. Ba't di mo sinasabi? O, naguluhan yung babae. Kasi nangutang nga si John sa akin ng 1,000 francs. Magpapatayo daw siya ng business. Ha? Yung binigay niyang 1,000 francs sa akin, hiniram ko. At binayaran ko na, ang pinagkaloob ko yung sarili ko. Sabi niya gano'n. Doon na nagalit si Dennis sa kanya. Ano? Bakit pinagkaloob mo yung sarili mo? Ganyan. Siyempre, sino ba namang asawa ang hindi magagalit na, alam mo yon, ibinigay ng asawa mo sa iba yung sarili niya. Siyempre, masakit yun sa part niya. Tapos, siyempre, ang daming sagutan, ang daming iyakan. But in the end, pinatawad ito ni Sir Dennis. At sabi niya, wag mo nang uulitin yun. Papatawarin kita ngayon. Pero wag mo nang uulitin. Wag mo nang gagawin yun ulit sa akin. So, ang lesson dito sa kwento na ito, kung meron kang gusto, napaka-importante talaga ng communication. Kailangan open ka sa asawa mo. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Sabihin mo yung pangangailangan mo. Kasi wala naman ibang makaka-solve niyan kundi kayong dalawa. So halimbawa, yun, yung babae, kailangan niya ng pera. Naiya siya sabihin ito sa asawa niya. O ngayon, doble pa yung nangyari.
nagkaroon ng mga ganong problema. Pero kung nag-open siya sa kanyang mister na kailangan niya ng pera, definitely, bibigyan naman siya ni Sir Dennis eh. Napaka-importante talaga sa mag-asawa yung communication. And napaka-brave din ni Dennis sa part na yon. Kasi, alam mo yon, matalik mong kaibigan, tapos may nangyari sa kanilang dalawa ng asawa mo. Pero tinanggap niya, inaccept niya. Minsan, meron talagang mga tao na kahit ano pa ang ginawa ng partner ng kanyang asawa, tatanggapin at tatanggapin mo siya dahil sa pagmamahal. At siguro, gusto mong bigyan ng another chance kung magbabago ba o hindi. Pero, naniniwala ako na once na nasaktan ka ng paulit-ulit at ikaw na mismo ang mag-quit, magsasawa. Kasi kung paulit-ulit na lang niyang gagawin yun sa'yo, na niloloko ka niya, parang hindi naman natama yun, di ba? So, kailangan mo rin naman na mahalin ang sarili mo bago ang ibang tao. Respect yourself first. And, yun, darating ang time na may makikita at may magmamahal din sa'yo at makikita nila yung worth mo as a woman, as a man, 'di ba? So, yun lang po. And sana mag-enjoy po kayo this summer season. Bye for now. Bye. God bless you all.